would be the effect, Attorney Alice, pag tumagal ito? Kasi ang sabi ng karamihan, pag daw tumatagal itong ganitong impeachment, nawawalan ng interes ang mga tao. So that would favor the defense. Kaya anong sa tingin mo dapat gawin ng prosecution for this? Siguro dapat bilisan nila. Wag na silang katulad nitong isang impeachable offense na itong number 4 na to. Article 4, yeah. Article 4 na to. Ibig sabihin na present mo na yung video, na present mo na yung NBI na Authenticate na. Na-authenticate mo na wala namang nagreklamo na ito nga yung totoong Yes. video. Ano pa ba ang kailangan? Ba't kailangan pa 11 araw upang matapos ito? Doon naman sa direct na pagbabanta sa buhay ng isang tao, ng isang presidente, meron kasing parang konteksto doon na may pasubali yung sinabi ni Vice President na kung mamatay ako, nag-utos na ako sa papatay din sa kanila. Patayin mo si President BBM, papatayin mo si Lisa, patayin mo si House Speaker, dating House Speaker. Yung salita na kung mapatay ako, iyon ba ay para bang ligtas ka? Kasi ginawang ka na rin ng kasamahan kung pinatay ka di ba? Anong tingin mo doon sa pwede bang maging parang alibayo, lusot yan na may threatening kasi sa akin kaya may threat din ako sa parang yun nga yung sinasabing depensa niya. Parang depensa niya na merong ginawa sa kanya, kaya niya nasabi yun. Pero hindi ibig sabihin na tama yung buong video, pag pinanood mo, ang ating Vice Presidente nagbabanta sa Presidente, hindi po tama yun. Dahil kung ordinary yan, galing ako sa Ombudsman, kung ordinaryong employee yan, binantaan mo yung boss mo, may posas ka na. At saka sabi kanina na lumutang din kung samantalahin ng mga ibang tao na galit din kay VP Sara o sa pamilya Duterte, baka samantalahin yung banta na yon, iba ang nagsagawa ng sa kanila. Pwede rin yung pagpatay. gani. Pero Kaya, gagandi sa ibang tao. tama yun. Kaya lang talagang hindi dapat. Bilang abogado din, dahil galing tayo sa integrated bar. Bilang abogado, talagang abogado rin po si Vice President, nag-iisip din tayo kung anong ating ilalabas na Speaking salita. of that, abogado din si Vice President Sara. Would that be a mitigating circumstance or aggravating circumstance so far as she's concerned? I mean, you're a lawyer, you're not supposed to say that. Diba? Yes. Kasi pag sinabi mo yan sa amin, pwede ka nang maging accountable, pwede ka Pwede nang ma-disbar. disbar. Pwede, galing tayo sa bar discipline. Alam natin yan. Pwede, ka-disbar yan. So, lalong mas nakaka-aggravate ito sa kanyang Sa posisyon niya. Sa posisyon niya, sa Oo. pagsasalita niya yan. Oo. So even without the grave threats being filed, just yung pagsasalita niya Yes. is a parang conduct unbecoming, pare. Parang conduct unbecoming of being a public officer. Maliwanag po yun. Ayun. So doon titingnan yung behavior Yes. Yes. ng isang tao o isang namumuno sa second highest position in the Republic. At saka kung karapat dapat ka pang manatili sa posisyon mo. Kasi itong impeachment, wala nang punto kulong. Ang ano dito is maalis, removal. Kaya ang tanong, ganyan po bang ayos o pananalita, karapat dapat pang manatili sa posisyon? Yun ang tanong sa impeachment. Although na-discuss na to, attorney, no isang araw pa, yung photocopy, o sabi nila Xerox copy nung araw, yung photocopy, nabanggit kasi as good as original. Admissible na ba sa korte ang photocopy? Oo, merong bago kasing rules on evidence na sinasabi yung photocopy ay para na ring original kasi wala namang ilabas mo na hindi yun kapareho nung original. Ikaw yung nag-question. So, pag kinwestiyon niya yon, maglalabas siya dapat ng original Yes. para i-compare doon sa photocopy. Yes, Pero pero- kung hindi siya makapagpalabas noon, wala Wala na. Pero isa pa, bawal nga daw, i-photocopy yung pera. Kasi sabing ganon, yung pera daw, pag It's pinotocopy different. mo, original. Hindi naman pwede yun. Okay, gaano ka-importante ang public opinion o pulso ng taong bayan sa magiging boto ng senador? At sa tingin mo ba, yung public opinion, nabanggit nyo na kanina pahapyaw, maaring makatulong ito para bumoto ng tama ang mga senador natin?
Sa aking palagay, opo. Kasi ang bumoboto po sa mga senador ay taong bayan. Kaya siguro, kung sa tingin ng taong bayan, dapat matanggal dahil sa mga napakaraming katiwalian. Kasi nga, ang impeachment is about accountability. Dapat makikita nila na itong bar of public opinion, sa tingin ko ay makakapag-influence din sa mga senador. Dahil lalo na kung sinasabi na talagang ayan na, kitang-kita na, pagkatapos sasabihin nyo walang kasalanan. Okay. Nasabi mo na rin kanina, Attorney Alice, ang prosecution na i-present na itong nag-authenticate, na ilabas na yung video, na ilabas na rin yung investigators report from the Lahat. NBI, yung kanina kay Attorney Jeremy Lotok. So ngayon, they intend to present the personal aid of Attorney Chief of Staff. Hindi Si pala, I'm sorry. Attorney Zulaika Lopez. Ni BP Sara. Do you think it's really still proper for her to be presented by the prosecution? Or they can just waive it? Hindi ko naman pinapangunahan yung mga prosecutor, pero sa tingin ko ay pwede na rin kasi nandoon siya nung nangyari yun. Siguro they just want to prove na nung ang nangyari nung nagsasalita si Vice President. O kaya before, after, and during. Kasi kasama po siya sa lahat ng mga pangyayari. Nung yung 1 oras o 2 oras ba yung video, nandoon siya. Yan ang ating abangan. Pero ano ang tawag dito, Attorney? Ang magpipresent nito ang panig ng prosecution. Yeah. Oo. Pero ito, alam naman natin, ay galing sa kampo ng depensa o ng Vice President. Correct. Yes. Ano bang tawag sa witness na yan? Hostile witness bang matatawag? Hindi pa matatawag na hostile witness kasi bago ka masabing hostile witness, marami pang proseso yan. Hindi pagkasa inupo ka, basta't inupo, ay prosecution witness pa lang. Pero pagka ito ay nagsasabi na ng hindi, yung parang sabi niya, hindi po ko pwedeng sabihin yan dahil I invoke my right to self-incrimination. So, ang magpe-present, diba? prosecution, so parang lalabas ang magko-cross-examine sa kanya, prosecution? Hindi. Witness ng prosecution yun. Yeah, witness Witness siya. ng Pero alam naman natin na ang siya ay doon sa kampo ng... Oo, pero kinuha siyang witness. So, masasabing hostile witness siya. Pag tinatanong siya ng prosecution, ang sagot niya, I invoke my right to self-incrimination. Parang adverse witness siya. Parang ganito na. Ako naman, kung ako siguro ang sa prosecution, kanya-kanya ang diskarte yan Gani. But ako siguro, ang rule ko dyan is if I'm not ready for, what will my witness tell the court, I'd rather not.